Mga kapuso, katatapos lamang pong magbigay ng pahayag ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang kapatid na si Veronica matapos nilang bumisita sa kanilang ama sa loob ng ICC Detention Facility. At yun ngang kanilang pagbisita ay for the first time, sabay-sabay po silang nakapasok sa loob, nakausap yung kanilang ama. Magkakasama po doon si Vice President Sara, ang kanyang kapatid na si Veronica at ina nitong si Honeylet. At sila po ay nasa loob for almost 3 hours. So, nagpapasalamat po si Vice President Sara sa mga authorities na binigyan po sila ng mahabang panahon para sila po ay makausap ang kanilang ama. At isa nga sa mga pinag-usapan daw nila ay yung boyfriend ni Veronica. At all the more na may dahilan daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na bumalik sa Pilipinas para, pabiro niya sinabi na para takutin daw yung boyfriend ni Veronica. Pero bukod po doon ay sinabi rin ng dating Pangulo na wala siyang pinagsisisihan, lahat daw ay ginagawa niya para sa bayan. At ang kanyang advice din sa kanyang mga anak, there's a time for everything. So, wag madaliin, take everything at your own pace. Natutuwa rin daw ang dating Pangulo dahil nasa mabuting kalagayan ang lahat ng kanyang mga anak. Sa legal na aspeto ay tumangging magbigay ng pahayag si Vice President Sara Duterte tungkol dun sa mga legal na hakbang na kanilang gagawin at hayaan na lang daw ang kanilang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman na sagutin yung mga legal na hakbang na ito. Pero pagdating dun sa interim release na tinanong natin kung nais ba niyang ma-release sa Pilipinas kung sakaling hihilingin nila ito sa Pretrial Chamber 1 ng ICC, ang sabi niya ay of course nais daw talaga ng dating Pangulo na sa Pilipinas makabalik, lalo't siya rin ay merong kumbaga parang haharapin pa na eleksyon. At pagdating naman daw sa mga kondisyon na dapat masunod, kung halimbawa dapat sundin ng isang bansa na pagdadalhan ng isang detainee, yung mga kondisyon na yun kung susundin ng Pilipinas, ayon kasi sa palasyo ay ibig sabihin lang nito kung susunod sila sa kondisyon ng ICC para silang nagpapasailalim sa jurisdiction nito. Sinasabi nga raw ng kampo ng mga Duterte na wala na tayo sa jurisdiction ng ICC, and yun naman talaga ang totoo dahil kumalas na tayo sa Rome Statute noong pang 2019. Ang sabi ni Vice President Sara Duterte dito ay ang palasyo na raw o ang administrasyon ang tanungin at magdesisyon tungkol dito. Wag daw silang tanungin tungkol dito. Bukod doon, sinabi ni Vice President Sara na meron pa raw silang kinakausap na mga abogado. May hinihintay na lang daw siya na isang dokumento at umaasa siya na bago siya makaalis ay mabubuo na yung legal team, yung defense team ng kanyang ama na kakatawan sa kanyang kinakaharap na kasong crimes against humanity dito sa International Criminal Court. Pa rin ang pinakasariwang balita mula rito sa The Hague, Netherlands. Ay, madam. Kumusta? Hi, Bibita. Kumusta sulod, madam? Kumusta po? I'm here. Ano naman ako? Crowd Relations Officer. Mahirap talaga po maliit. Naman, he's doing well and he is happy to know that he is continuing to receive love and support from the Filipino communities from all over the world. He's happy to see us, his family. Merong pong mga situation sa loob na it's beyond our control. Doon lang siya sa loob ng mga ano. But we're happy that they gave us extra time to make up for the time we lost for some things that happened inside, yes. I believe he's happy because Kitty and I were there and then we talked about her boyfriend. Patay!